Malaki pala talaga ang atraso ni Marcus Hayes kay Embiid. Joel na suspende pa ng 3 laro. Stephen Curry na emotional sa pagkikita nila ni Jordan Poole ang tumulong sa kanya sa 2022 NBA Finals laban sa Boston Celtics. Jason Tatum excited nang makaharap ang Team USA teammates. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang NBA ay nagbigay ng 3 larong suspension ng walang bayad kay Joel Embiid ng Philadelphia 76ers matapos itulak ang isang reporter sa gitna ng isang alitan pagkatapos ng laro noong linggo ng araw, ayon sa anunsyo ng liga nitong Miyerkules. Ang mutual respect ay napakahalaga sa ugnayan ng mga manlalaro at media sa NBA, ayon kay Joe Dumars, NBA Executive Vice President at Head of Basketball Operations. Habang nauunawaan namin na nasaktan si Joel sa personal na tono ng orihinal na artikulo ng reporter, dapat manatiling profesional ang interaksyon ng magkabilang panig at hindi dapat humantong sa pisikal na aksyon. Pagkatapos ng pagkatalo ng 76ers sa Memphis Grizzlies sa Wells Fargo Center, hinarap ni Embiid si Marcus Hayes ng Philadelphia Inquirer. Ikinagalit ni Embiid ang isang kamakailang column ni Hayes tungkol sa kanyang mga injury. Isang artikulo na nakatanggap ng matinding batikos dahil binanggit nito ang anak at yumaong kapatid ni Embiid. Nagbigay ng buod si Kyle Neubeck ng PHLY sa kanilang post-game show tungkol sa insidente. Noong nakita ni Joel na naroon si Hayes, nagkaroon sila ng verbal na sagutan. Siyempre, hindi natin kayang ulitin ang karamihan sa mga salitang binitawan nila dito sa palabas. Pero ang punto ni Joel ay, pwede mong sabihin na hindi ako magaling, sabihin mo ang gusto mo tungkol sa akin bilang manlalaro. Pero huwag mo nang banggitin ang yumaong kapatid ko o ang pamilya ko. Kung gusto mong kausapin ako ng personal tungkol sa basketball, ibang usapan yan. Pero kung babanggitin mo pa ang pamilya ko, magkakaproblema tayo. Nagpalitan pa sila ng salita sa loob ng mga 90 segundo hanggang 2 minuto at sa puntong iyon itinulak ni Joel si Hayes. Pumasok ang team security at ang mga manlalaro ay sumama upang maayos ang sitwasyon at nagkahiwa-hiwalay din ang mga tao. Ang column ni Hayes ay isinulat bilang reaksyon sa hindi pagiging handa ni Embiid para sa simula ng season ayon sa 76ers. Dahil sa problema sa kanyang kaliwang tuhod, ang Sixers ay pinatawan ng $100,000 fine para sa kanilang pampublikong pahayag tungkol sa kalusugan ni Embiid. Ang unang bahagi ng column ni Hayes, palaging binabanggit ni Joel Embiid ang kapanganakan ng kanyang anak na si Arthur bilang pangunahing dahilan ng kanyang pagsisikap sa basketball. Madalas niyang sinasabi na nais niyang maging mahusay upang mag-iwan ng pamana para sa batang ipinangalan sa kanyang yumaong kapatid na namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay nasa unang taon sa Sixers. Pero para maging mahusay sa iyong trabaho, kailangan mo munang magpakita. Si Embiid ay mahusay sa kabaligtaran nito. Ngayon sa kanyang ika-11 season, siya ay madalas na hindi nasa tamang kondisyon at ang kondisyon na ito ang dahilan ng pagkaantala ng kanyang debut ngayong season. Tinanggal kalaunan ang unang bahagi ng column ni Hayes matapos niyang humingi ng paumanhin sa isang tweet at sinabing, naiintindihan ko kung bakit maraming tao ang nagalit dito, pasensya na. Si Arthur Embiid ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa Cameron noong year 2014. Hindi tinanggap ni Embiid ang paghingi ng paumanhin at nagpahayag ng sama ng loob kay Hayes noong nakipag-usap siya sa mga reporter noong Sabado. Kung hindi maganda ang reaksyon ng katawan mo at kung sinasabi ng katawan mo ang isang bagay, nagawa ko na yan. Nabali na ang mukha ko ng 2 beses, bumalik pa rin ako ng mas maaga kahit may panganib sa paningin ko, nabali ang mga daliri ko, bumalik pa rin ako. Kaya hindi ko papayagan na sasabihin ng mga tao na ayaw niyang maglaro. Napakarami ko nang nagawa para sa syudad na ito sa kabila ng panganib para lang sabihin nila, yan. Sa tingin ko walang kwenta talaga yan. Yung tao na yan si Marcus kung ano man pangalan niya, masyado akong nagpakasakit para sa syudad na to para ituring ako ng ganito. Sobra-sobra talaga. Sana ganun ako kaswerte gaya ng iba. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagsusumikap at gagawin ang lahat para makabalik na mangyayari naman agad. Hindi pa nakakapaglaro si Embiid ngayong season para sa Sixers na natalo sa 5 sa kanilang unang 6 na laro. May pag-asa sanang makakapaglaro ang 30 anyos na manlalaro sa Miyerkules laban sa Los Angeles Clippers, ngunit ang suspensyon ay magsisimula lamang kapag handa at karapat-dapat na siyang maglaro. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang laban sa Huwebes sa Boston ay magiging mahalaga.
dahil parehong team ay naglalayong magbigay ng ikalawang pagkatalo ng season sa kanilang kalaban. Si Tatum ay nagpakitang gilas sa kanyang dalawang home matchups laban sa Warriors mula noong 2022 NBA Finals, kung saan may average siyang 30.5 points and 11 rebounds. Bagamat na mayagpag si Curry sa final series nila, hinahanap pa rin niya ang isang standout game sa Boston mula noon. Ang lumalalang rivalry sa pagitan ng dalawang magkaibang conference ay siya mismong inaasam ng NBA at inaasahan na magiging electrifying ang laban sa Miyerkules sa Boston. Matapos ang laro, tinanong si Curry tungkol sa kanyang muling pagkikita sa former teammate na si Jordan Poole, Curry, via Warriors on NBCS. Laging masaya ang makita ang mga dating teammate at mabubuting kaibigan. Umaasa ako na magtagumpay siya sa kanyang pagkakataon dito na manguna sa bagong organisasyon. Mas maganda ang laro niya kaysa noong nakaraang taon at mas komportable na siya. Excited ako para sa kanya. Walang limitasyon ang pwede niyang marating. Nakikita mong naglalaro siya ng may kasiyahan at estilo gaya ng dati naming JP. Masaya ako na nakuha namin ang panalo at ang bragging rights ngayon. Nagtapos si Poole sa pagkatalo na may 24 points, 1 rebound, 3 assists, 3 steals and 4 blocks habang may shooting na 8 of 20 from the field and 2 of 10 from the 3-point range for 34 minutes. Ang Wizards ay maglalaro muli sa Biyernes kung saan bibisita sila kina Ja Morant at ang Memphis Grizzlies. Matapos ang unang 4 na season ng kanyang karera sa Warriors, na-trade si Poole sa Wizards noong off-season 2023. Magpapatuloy ang action para sa Warriors sa Huwebes kung saan haharapin nila ang Boston Celtics sa kanilang home court. Speaking of Celtics, tinalo ng Golden State Warriors ang Boston sa NBA Finals 2022, kung saan nakuha ni Steph Curry ang kanyang kauna-unahang Finals MVP. Simula noon, 4 na beses nang nagkaharap ang dalawang tanyag na koponan. Muling magtatapat ang Warriors at Celtics sa isang inaabangang Finals rematch. Ang Celtics, ang kasalukuyang kampiyon ng NBA, ay may record na 7-1 sa simula ng 2024-25 season. Pinamumunuan ng superstar forward na si Jason Tatum na may average na 30 points, 7.4 rebounds, 5.1 assists at 1.9 steals per game. Ipinahayag ni Tatum ang kanyang excitement sa kanilang laban kontra Warriors sa araw na ito at inaabangan ang muli nilang pagkikita ng mga stars ng Golden State na sina Steph Curry at Draymond Green. Makakalaban namin sina Steph Curry at isang taong malapit sa akin na si Draymond Green. Finals matchup mula sa ilang taon na ang nakalipas, ani Tatum sa Celtics sa CLNS. Players na naging teammate sa Team USA at nanalo ng gintong medalya. Marami na kaming laban nitong nakaraang mga taon kaya sigurado akong magiging masaya ito. Mahalaga ang laban sa Huwebes sa Boston dahil parehong koponan ay naghahangad na ibigay ang ikalawang pagkatalo ng season sa kalaban. Nagdomina si Tatum sa kanyang dalawang laban sa home kontra Warriors simula noong 2022 Finals kung saan mayroon siyang average na 30.5 points and 11 rebounds. Bagamat naghari si Curry sa kanilang final series, hinahanap niya ang isang standout game sa Boston mula noon. Ang tumitinding rivalry na ito sa pagitan ng magkakaibang conference ay ang mismong inaasam ng NBA at inaasahang magiging electrifying ang laban sa Huwebes sa Boston. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.